So, hi mga Mima, share ko ngayon yung um, pagpapa-change ng apelyido ni baby from sa akin, apelyido ko, kasi nung pinanganak ko siya, wala yung papa niya. Nasa Manila. So, ibang story yon. Yun lang, wala siya nung nanganak ako, at saka need kasi sa provincial hospital na pinanganakan ko na ipa-apelyido kung kanino man or sa akin talaga, need na ipa-apelyido bago kayo lumabas ng hospital. So, sa akin, so matagal pa kasi mga ilang days pa bago umuwi yung papa niya. Kaya sa akin na muna pina-apelyido. So, ngayon, pina-apelyido ko muna sa akin. So this year lang, last February, this 25 lang, 26 pala, pina-change ko na. Pina-apelyido ko na sa papa niya yung si baby. So, yun, apelyido niya na. Kahit, nung nalaman kong nag-cheat siya, nagloko siya, pero, nag-decide pa rin ako na ipa-apelyido sa kanya, kasi siya naman yung ama, good provider naman siya, okay naman, yun lang, hindi lang siya naging good partner sa akin. So, doon na, next na yung video doon. So, yun ang requirements. Pumunta muna ako sa munisipyo. Tinanong ko kung anong kinakailangan ng mga requirements. Tapos, nagbigay sila ng sulat, parang ginawa nila, parental, ba yung tawag doon? Affidavit of admission of paternity para sa papa. So, kinakailangan doon, dalhin ng papa is yung birth certificate niya, tsaka ID. So, para secure, para sure, yung birth certificate at tsaka ID. Tapos, pag nandun na kayo, ipapanotary niyo yun sa abogado. So, pumunta kami ng PAO kasi kung wala naman kayo masyadong budget, doon na lang kayo sa PAO kasi doon wala namang bayad. Kami wala kaming bayad doon. So, yun yung mas nakabuti sa amin. Mas nakasave kami. So, punta kami ng PAO. Tapos nun, yun, pinirmahan ng PAO. Tapos, balik ulit kami ng munisipyo. Pagkatapos ng munisipyo, pinasa namin. Tapos yun, may binigay ulit sila sa aming dalawang kopya, yung affidavit of to use the surname of the father or acknowledgement. Tapos parang ako na yung magpipirma doon. Parang dalawang beses. Dalawang form yon na binigay sa akin. Tapos ako napipirma. Tapos hiningi yung ID sa PAO kasi hihingin yung ID. Tapos balik na naman kami sa PAO. Hiningi yung ID, pakita mo lang. Tapos yun, ano na nila, notary na sila, tapos pirma ng abogado. Tapos, balik ka na naman ng munisipyo para ipasa na yun lahat. So, nagastos lang namin doon is 350. Kasi sa PAW walang bayad. So, doon lang kami sa munisipyo nagbayad ng So, ito, applicable siya sa hindi siya late registered Hindi ko alam sa late register kasi yung time kasi yung na-register si baby. So, yun lang naman. So, mag-antay lang daw kami ng 4 months kasi yung form, binigyan lang kami ng form na yung ipapakita doon pag kinuha na namin yung information doon sa doon sa munisipyo. Tapos ite-text na lang daw kami kapag meron na yung mga requirements ni baby para makakuha kami ng PSA. So dun sa kasi ipapasa pa daw yun sa Manila, i-email pa nila dun sa Manila. So yun, so antay na lang kami. So i-update ko kayo kung nakuha ko na yung birth ni baby. So hindi ko na siya ka-apelyado na siya ng papak niya. So yun, kasi yun yung bago ngayon So yung yun na yung ng Republic Act ng 9255. So yun lang na-share ko, sana makatulong. Pero sa inyo, depende sa inyo kung mas mabuti talaga pumunta kayo sa munisipyo niyo kung saan nyo pinaregister si baby, para magtanong kayo kung ano yung mga kailangan, kasi sila yung mag-guide sa inyo kung saan kayo pupunta
So, yun lang. Sana nakatulong.